May buntag usab kanimo page o sa tanan natong suking tigpaminaw. Salamat kayo nining panahon na Sir Norris nga imong gihatag nato karon. Kining pagdeklara ni Sara Duterte nga mudagan pagka presidente, nahibaw ba kaani nga iyan ang himuon kagahapon, attorney, Sir Ares, Norris? Ang akong naibalaan nga few weeks before, murag diha na yung mga consultations sa tanan nga organisasyon sa Entero Pilipinas, niya, no? Mura, nagkita na, nag-istorya, unya, compartmentalize makaitis, na nuli sila nga walay gisulti kung sa istoryahan. Mhm. Unya, What do you think, Sir Norris? What's in the timing? Karon, not necessarily as Wednesday. Mura man gud ang mga balita nga gabukot-bukot sa atong nasod karon panahon, the impeachment of the Vice President, ang paghinga ni Bato, ni Bungo ug uban pa. Unya human misud ning maong balita nga mudagan si Sara Duterte. What's in the timing sa duhang tanaw? although na ining criticize kay too early, but para nako very siya, strategic kay na impending na impeachment unya based sa atong nakuha sa grapevine, daghan na kayo mga congressman nga dili na willing mo pirma kasi sige na nanay daghang excuse nga dili ka appeal sa plenary, no? Absent na nanay mga excuse kay dili gid sila ganahan na mo pirma. Ang rason is popularity ni BP Sara is very obvious na kusog. At the same time, ang ang kanang flock sa ilang district, sa ilang constituent o mopirma sila. Just like what happened sa last nga katong mga quadcom nga after sa pag-eleksyon katong ng mga daghan kayo sa mga membro sa quadcom nga nangatildi sa eleksyon. Despite the 150 million na kwarta nga gihatag sa tanang congressman, despite sa 777 o despite sa mga contract nga gipanghatag sa mga favored nga kanang mga politiko, anyat daghan gyapon ang nangapilde. How much more karon nga discutinize na ang budget sa 2026, wala na 150 million, wala na 777 o wala na mga kanang katong mga flood control scandal, no, nga mga kontrata. So, wala sila incentive mamirma sa impeachment kaya wala na sila makuha. Kaya obviously, katong last nga impeachment, mamirma sila not because naisala si Sara, kundi gapas sila sa karot nga gidanggol sila sa bangan. So, very positive ka, Sir Norris, nga dili na makuha, mo ba'y pasabot nimo, dili na makuha ang numero sa administrasyon karon to impeach Sara Duterte? Kakinahanglan sa 2/3 votes, no? So, Okay. based sa atong naibalaan, sa mga hungihong sa mga privately, sa mga politiko nga mga congressman, dili kayo sila akin nga mo pirma. As I have said, wala na yung 150 million, wala na yung 777, o wala na yung mga project na mahatag nila. So, kung dako pag yung chance na mapildi sila sa election sa ilang buhaton. Just like sa social media ng tabo-tabo, sa katong na mirma, o impeachment result, grabe kayong tira nila sa, na-trauma sila sa, nadawat sila nga negative kanang comments sa social media, no? So, at the same time, deklarar naman si Kwan, ang NUP nga, og na impeachment, dili na sila mapil. Og na impeachment sa presidente, sa vice president, dili na magilabot ang NUP. Ang NUP is one of the biggest political parties in Pilipinas. Okay. In short, Sir Norris, sa tanaw nimo dili makuha ang 2/3 votes. Maglisod sila kay ang NUP, klaro man na nga pabor na sa mga kuano sa administrasyon, pero rason being the businessman at this point in time, I don't think na i-gamble niya ang iyang negosyo sa pamulitika. So, kuano na siya, practical man nga tao. So, I don't think rational man. So, mostly rason nga nganong mingon siya nga dili ang NUP dili mangilabot sa impeachment sa presidente o sa vice presidente. Okay, so I think there are 290 congressmen nga kinahanglan mo pirma to get that 2/3 votes, Sir Norris. So, mao ni ang dili makuha nila.
Wana si Juan Valdez, dili na kanang speaker, o niya, kanang speaker po, mura man o play ball, dili makayo sa pareha ka influential ni Valdez, o niya, usa sa dako o kanang partido is si Ramon Ang. Dili igambol ni Ramon Ang iyang Bulacan Airport sa pamilitika, knowing galayag si Sara sa BP Sara sa Juan, sa survey. Ang kuan lang, ang ilang lang contention sa kani magong pangkang historiatives, mo nang hinay si Sara sa, although inkusog si Karonon, may positive na yung rating sa Luzon, specifically sa Metro Manila. Kaya nabitaw tayo sakit ka nang gitawag og parokyal. Correct. Correct. Kung bias sa kita mga Bisaya, bias sa Bisaya, ang mga Tagalog po, bias sa mga Tagalog. So, muna nga, naigamay, di kayo siya, kanang, ang iyang rating sa kanang Luzon, dili gyud parehas Bisaya sa Mindanao Kakusga, but after sa flood control nga nahitabo, kandal, nga daghan kayong taong nga bahaan sa Luzon o sa Metro Manila, I don't think katong victims sa baha mubutar pa sa administrasyon. Knowing nga diha di dako kayong kwarta para sa flood control, pero wala mabot ang kwarta sa proyekto kundi sa bulsa sa mga politiko. Okay. So kung mudagan si Sara, okay. Kung sa tanaw nimo, yes, Sir Aris, Norris, ang tanaw nimo ang mga big businessmen nga maopoy murag mga financier or funders anang daghang mga congressman diha karon, mamunto po din sila. Og tanaw nila og si Sara dili na ni mapugngan, mo kuyog punis baha, Norris. Daghan na kayong nanawag ni Sara, including our kanang local nga politicians na makik-appointment, nag-text sa iya nga makikita, pero so far wala pa siya entertain, no? Kaya wala pa man mapurman ng iyang karon. Siguro ang karon namagugos parallel na butang sales. Okay. So ang sa dito sa kuan kanang ang yang political team kanang ga-organize pa man mo, siguro nga wala pa siya gidawat o wala pa siya mo entertain. So grabe na kay tawag sa mga politiko. Even sa Bohol, daghan na kay nanawag dito nga makik-appointment, makikita. Okay. So kung si positioning na sila. Right. Kung mag-isgota og positioning, kinsa kaha ang next nga ang Vice President ni Sara sa imong tan-aw na nabakay nadunggan nga pangan? Most likely tag Luzon para balance. Okay, Luzon. Kinsa may mga politiko sa Luzon karon? The names of Amy Marcos, Chavit Singson, Magalong, kinsa pa murag mga prominenteng pangan dito. Asa ka nila ana? Marcolita. Marcolita, yes. Tarlac, si Cayetano. Cayetano is more identified as taga Manila than Luzon, si Cayetano. Kato si kanang bata nga si Congressman Libiste. Anak ni Loren, legal na. Okay. So daghan kayo nga mapilian dito. So I don't know kinsa ya. Dako pagsas na si Kwan. Si isa katong ayang si Lene. Si Lene, no? Kung ikaw ang pangatanong, your personal choice sa mga pangan nga imong gipanganlan, kinsa kay imuhang choice ana, Sir Norris? Sundalo ra ko kay bagulat lang yung ko og kinsay kanang pilion ni ma'am, no? So sunod na ta. Correct. Gasturya matag strength, gasturya mo kunuhay tag kanang perceived weakness ni ma'am, no? Kay kinahanglan balance na tong opinion. Okay. Ang sulti nila nga kasagaran ko nung mupik og sayo, mupig. Example, si Villar. Binay. Si Binay, in this case, I don't think kanang mo-apply na ni ma'am kay si Villar o si Binay. Gibirahan sila sa demolition during na sa elections. Kusog sila before sa election, pero dito na sa election sila ning trade ang ilang popularity. Sa case ni Inday, right after nidaog sila ni BBM, gasugod ng demolition. Just taas ang hapog rating. And yet, survive rating, no? Correct. Napitan, so siya niya po'y galing. So, as far as ka ng demolition is concerned,
dili na ganahan mamating mga tao kay that's gibuhat na nila for sila tulo na lang tulo na katuig aniat siya gyapon number one murag dili na motuo ang mga tao sa murag ang effectivity sa demolition na wala na si impact. Basin og ang ang bala sa ilahang demolition na mga kuan pa, mga dili pa mga dekalibreng armas, basig na pa nanggawas nila diha nga mga missile nga i-demolish nila ni Sara, wa pa manggawas sa Sir Norris. Ang sa mga political analyst, ang ilang concern is fanatical ang mga loyalist ni Sara o ni Digong. Dili. Na ni mo ni hawa si Digong as president 90 plus 93 man tilito yung approval rating. Sa paggawas sa pagka-presidente 87%. So unprecedented wala pa presidente sa Pilipinas nga nakakuha nga rating, no? So all the more nga gipriso nila Digong samot. Nakita man nato nga sa dahig walay undang ang flow sa mga Pilipino nga moadto bisag dili sila kakita ni Digong. Pakita gid sila suporta, so that shows og unsa ka loyal ang mga following sa mga Duterte. Kana mo ay angay kahadlukan sa mga tawo nga gustong musukol ni Sara for the presidency. Sa imong tan-aw kinsa ka pod ang posibleng manukon or lain nga pangan nga modagan og presidente other than Sara? Sa imong tan-aw. Kaning modagan ta og presidente pero agad na funding sa mga donor. Correct. Kaning mga donor di lang kumusulti usa ka taykon sa katong plano pa si Sara dungog pa nga modagan ang iyang liaison officer ato gasugon na og kanang contact po sa akong tao dito sa Manila nga og mong file og COC si VP Sara mulingkod na ko 15 minutes and then after sa screen mulingkod ang principal unya ihatag na kong telepon kani istorya ni VP bahin na to sa political donation. Unfortunately, waman modagan si Sara kato nga particular nga donor 1.5 billion yatag. Okay, so 3 million na ron. Matri na kay nag-interest na kay para unta man tos pagdagan niyang presidente. Usala na ka donor, no? Imagine na og pilay madawat sa usa ka kanang winning candidate during sa election. Kisa may mahatag sa kontra nga kanang mga nanghatag naman na sila kagulingong survey nga dili bias. Lisod kaning pagdagang presidente dako kay nagfunding kinanglan. Correct. Siguro karon ug wa kay mga 10 billion minimum. Di ka kapadagang effective campaign, no? Kay ang imagine na mo radio, ang TV, advertisement, ang mga billboards and all ang imong organization, ang support nimo sa imong partido, so dako kay nang gasto. So kani mga negosyante di ba na mo pusta og dili ka kanang winning candidate. Kung sa election na hapit unya nay kandidato nga mukunta ni Sara nga makakuha pod og dako nga rating nga dol-dol sa iya, then mabahin ang donasyon sa mga negosyante. Kay mo play ball man na sila. Pero og double digit ang lead ni Sara, wa sila madawat. Dunay text diri Sir Norris, dili ka balakan ang funding bisan pagwa ng mga negosyante sa Pilipinas kay naay China. Mutabang ni Sara. Unsay tan-aw nimo na Sir Norris? Prangkang istorya ang mga kaning Pilipinas is naman geopolitical, no? Kada influence. Wala pa mo entertain si VP Sara sa China, wala pa siya mo entertain sa Amerika. Kaya ang interest sa Amerika at China dako kayo sa Pilipinas, pero for the meantime wala pa siya he's not leaning on sa China, he's not leaning on sa Amerika. In fact, iyang gipa pangita ng mga grupo nga nangadto sa China kay mura og nangay suportawa kay wa pa siya gisugo o gi-authorize. Atong sumpayan ang giingon nimo geopolitical Sir Norris, no, talking about America, no, matud pa sa uban kani si Bongbong Marcos nakasalbar sa iyang pagka-presidente karon si Sara. Kay kung dili pa si Sara ang vice president, dugay ra ni nawa si Marcos apan si Sara dili acceptable sa Amerika, matud pa. Sa imong tan-aw Sir Norris, unsa the factor of America nga intervention sa politika sa Pilipinas makuha ka? Dili
I beg to disagree. Ang kontra sa Amerika, si Digong. Kay insulto kita sila ni Digong publicly. I think he is the first president sa Asia nga nakaako og insulto sa Amerika publicly. Muna nga dako gyud sila og kasuko og kayubos ni Digong. Nya si Digong leans towards China, nga nakig-deal sa Russia. So murag na insecure ang Amerika sa positioning ni Digong. Pero as far as Sara, neutral man si Sara. Neutral si Unya. Sara. Bahin sa China, dili niya love ang China. Pero package man ang Wala. mga Duterte nga love China nila, Sir Norris. Mao gani tingali nga dili, rason. mo na gipin sa posisyon nga China na sila China. Mhm. Ang Amerika ganahan ni BBM kay bisag unsa pangayoon nila ni BBM mohatag kay hawak sa bayag ang katigayunan sa mga Marcos topas nagatos sa dito sa Amerika. Ikaduha na sila kaso dito. Okay. Una nga bisag unsa pangayoon convenient kay nila si BBM as president kay ang president ba ang mo kuan sa foreign policy o tanawa gibutangan tag 9 ka military bases automatic. Okay. Getagan tagtarit na 20%, nakahangi o lag 1% si BBM. Ang ubang countries, nakakapangayog dakong concession kita, 1%. Nagyatang ano man, whatever America wants, mo say yes si BBM. Is that mao O nga ka na, naaba si Kana inyo- nabay inana ni Sara. Kay mao mo na requirements man ka for America to love the Philippines, to love the president, dapat sunod-sunod kanila. Si Sara, nabay inguna na si Sara. Si kana si Trump, negosyante na, practical na. So, he take advantage siya sa weakness ni, the art of the deal, siya author ng libro ha. He take advantage sila sa weakness ni kada BBM. BBM. Dude, ako na lang kapragkahan. O sa apelido ni Sara? Kuan kanang yang Sa middle name? apelido? Sa ba yan? Umura mo nag Amerikano ba na apelyido ha or German? Zimmerman? Hindi. Ha? Third- Zimmerman. Okay. Yes, third- sorry. What's in that third- name? Third descendant na siya sa mga Hudiyo nga niksik og asylum sa Pilipinas during World War II. Okay. Hudiyo. Kinsa Hudiyo. may control sa ekonomiya sa Amerika? Mga utana ko nimo. Hudiyo. So referring to the Jews, no? Okay, Kaya, yeah. Ano mo ingon man nga dili lakas si Sara sa Amerika? So sa tanaw nimo si Sara lahi ang treatment ni Amerika ni Sara kay ni Digong the father. Panawar ko nagibuhat sa Amerika sa Israel sa Gaza. Gi-condemn sila itiro kalibutan. In-condemn ang Amerika. So given Amang that laban ng Amerika. okay, given that Sir Norris no, og maoron nga si Sara dili bikil sa Amerika. Nganong wa pa man mawa na si Marcos kay mao manguna ang nanggawas kuno karong mga istorya nga ang nagapugong ni ana tungod kay og mawa si Marcos si Sara mo ay mo assume as the president. Kung given that giingon nimo nga si Sara dili kunta sa Amerika, dugay ra unta nang nahitabong na presidente na ni siya karon. Napay daghang gipangayong Amerika sa ni BBM convenient kay kaduhapon. Inomdom ka pag gibato si Marcos kapag state visit si Marcos sa Amerika nga kanang state visit it takes months to prepare. Siya gipatawag murag boy nga to dito sa Amerika without fanfare o niya pag-uli diri nangisog na dayon siya ingon na dayon siya nga mahiya naman kayo tungod kuno ang mga flood control scandal. Why? Because he was briefed by the State Department og unsay status sa Pilipinas sa corruption o sa iyang political situation. Mato nga pag-uli niya, nangisog siya o gisulti siya nga imbestigaron ng kanang lang na mention siya 15 ka mga kontraktor bahin sa skandal sa mga infra tungod kay ang briefing niya ang State Department o ato ng kanon ato na interpret na di na siya sa sitwasyon mo karon you're on your own kay og di na may kalaban ni mo na kay kanang mga skandal na tabo dia that's beyond our control. Okay. Diyan naman na siya nangisog di ka na sa Amerika.
Yeah, unfortunately, it turns out nga apil yung pamilya kay ang anak may ganadak ang allocation. Mm. Okay. Ang sunod yung igagaw. Martin. So, mana nga ikaduhate ang hungihong sa mga nila. Mm. Before pa ng isyu nga nasakit siya nga dili na siya mula putong zone sa problema niya. Mm. Karon nasakit siya. Grabe ang sakit, no? Dili hamay-hamay. Nakabantay, baka pila naman kasi mana siya nga wa mo gawa sa kanang media. Mhm. O di pa serious yung sakit. Ikaw, o pareha ni Digong sa una nga, nalagom na ko, no? Automatic, napakita picture si Digong o si Bongo nga namahaw sila. Mm. Nabay effort ning himo ang Malacanang nga ipakita nila nga push up si BBM o galakaw-lakaw. Mm. Pagawas ang isyu nga nasakit siya. Usaray lang nabuhat, gikihan nila glider si Juan Jason siya. Pero wala sila denial nga nasakit si ang presidente. Oh, naamon to discomfort tinae. O to? Sakit magpresidente na sakit tinae man to. Dili mo na gikihan nila glider si Jason siya kay baka ko no to. Gigiangkon mo Pero sa Malacanang, wa- di ba? Nga naisakit, nay discomfort, gibati ang presidente sa iyang tinae. Mao man to ang gisulti nila. Dili mo na gipagawas ni Jason sa. O ni Silis mo na gikihan sila glider. Pero wala nila gidinay nga nay sakit. So nagi sakit kay nganong hantod karon nangawa ning gawas ng isyu nga grabe na siya kasi sakit nganong wa man na niya dispel na kanang concern baga mapakita unta siya nga wa siya sakit. Mm. Sa nganong semana do naman ka semana wa gyud siya magawas sa media. So given that Sir Norris, unsay nakita nimo sa unahan, mo resign ka nas presidente aron na ma-presidente na si Sara maong sakit ngayang gibate? Sa imong tanaw. Wala dili ang hungihong dito sa Manila, dako ano man ito nadunggan. Dili na siya mo-survive. Kung mo-survive, dili na siya ka-function. Mo lagi. So naman do yung mga formalities niya na it's either hawaton ka nga mamatay tang sakit or mo-resign. Supposedly, incapacitated naman siya. Kaya kana guli na siya wala siya media nga interview or kuan. Dapat unta gipasa na niya sa konstitusyon o dili nakaka-function vice president na ang mulingkod. Og sa Amerika pa na Madlok mas og sa Amerika pa na Sir Norris, dili. Amendment 25 mao ba na sa Amerika pa na invoke no? Dili basta nasa tong konstitusyon na ma-incapacitated mo bitaw na kay vice president kay mo na imong spare tire. Unya di wagi na nila gihatag, i-deprive din nila si DP Sara nga makalingkod kay ang nahadlok ang gatuyok niya nga daghang kay anomalya. Okay na, gyud. Okay, hibaw ka sa Pilipinas nga wither ba ani nga tuang nasod Sir Norris, no? So unsa kay mahitabuan na will Sara assume the presidency sa imong tan-aw nga without necessarily sana asking Congress or unsa pay pamaagi ana Sir Norris? Based sa akong nadunggan sa dito sa Manila, ang mga informasyon, galisod agad. Galisod. Ang presidente. Health-wise, galisod agad. So, umoro nga... Kung tinuod magalina, marag, this year, bago na tag-presidente. Unsa so Sir Norris, kung tinuod manggaling na, natural, og di na sa function at president or madisgrasya gyud siya na yung sakit, kita may laing mapuli. oh, wow, correct. Agay ingon na sila, caretaker si Imulia, Junbek, mahimo ba din na, nga naman kay konstitusyon. O dili mahimo. O ang konstitusyon gyud sundon, no? Kung ang presidente dili na maka-function ang vice president man. Pero ang mga pamaagi unsaon na, no? Unsa? Ang confirmed nga last appearance ni presidente February 5. Karong buwan na. No? February 5. Unsa na? Kung ingon nimo, wapay sakit. Nganong di mo nimo makita og ako anak ko presidente na dungog ko nga masakit ko, serious ko. Magpa video kong ga-push up ko aron to prove na ako sakit. Nag-TikTok, ayaw lang po ng push up, TikTok na lang.
Ay, sa TikTok na lang, ha? TikTok kay lisod na TikTok kay na may AI. Na AI. Kung February 5 ang iyang last public appearance nga base sa tuang research sa department dire. Ganos ang manadunggan nimo nga nasakit ang presidente nga wala makit Dugay na ko 2 weeks ago na ning honghong nga 2 weeks diwindi ago. nga imong presidente nga lisod na. Mao ba? Ato subayo na do. O unsa ka lisod niya tong presidente? Oxygen, oxygen ko na oxygen. Di-oxygen. Oh. Og oxygen ka dili na kanang minor nga sakit or problema. Dapat mo tingog na si Unya, Marco. ano? Dapat Sir Norris, dapat mo tingog na si Marcolita sa Senado kung mao manggaling ron. Kaya naa man na ilaham po ng right dito nga mauting kay og unsay status sa health sa presidente. Wa pa ba na ukaya nila dito? Kanang ako namram ko dire ga agad naman ko kasi ako madunggas mga diwindi na to dito. So far wala pa ko wala pa kanang manutok sa kuslango kung say nibalaan nila nga lahi no. Somebody basta- in the Senate like Marcolita has to stand up unya mangutana what is the status of the health of the president. Posible ko mga mga tanata constitutional or right man na. kanang nagali surya nga watay kay bawog to natos gawas karon ito aga patambal. Mo lang din nito nato makitaan. Okay, dapat taro. Wala gisaba. 2 weeks ago na dapat Okay. mangutana na ang mangutana ng Senado. Saan ba ang presidente? I think mabot na nga punto. Maabot gyud Mabot na. na nga punto. Okay, ug mo nang giingon nimo nga nasakit na 2 weeks na. O dali la ba kaayo mingawunon ba yan ng mga Pilipino? Gusto mo tanaw. Sa ato ang record dire nga na pagduki-duki na to, last public appearance February 5. Sakto na daw. Tisda unsa na nga affair? Ganong, as I have said, it's very normal for any president nga kung may dismiss nga nasakit siya, grabe ang sakit, yan ang i-dispute by appearing sa media nga wala sakit. Way sakit. Mag-unsa na siya dito. Aron to kuanda kanang doubt o kanang kuan ba? Mutay gaduda ko Kanang issue. Sir Norris, gaduda ko nga kanang pagdeklara ni Sara something to do with that. I think naay mga senaryo ni ana nga ang presidente matud pa nimo. Probably. Bisan pag di sa deklarar siya maging malingkod. Kaya siya may manay mandato sa konstitusyon pero I think that's a factor also. Okay, basig moingon ang Small presidente factor ba nga siya. nakita man ako nga dunay interes si Sara ma-presidente so dili na lang ko motiwas kay total na interesado man siya mo-president. So karon nga opisyal na siyang ni padayag nga interesado siya, muhawa na lamang ko. Di ba? Inani mo gara, daghan ang faksyon nga daghan na kay faksyon nga purma-purma. Including sa Duterte camp kay kani magong bisan pag imong kapartido naman go yung power broker nga kinahanglan ako may kinakusgan nga kanang kalyado kay aron the spoils of war dako ko bahin. So I think as early as now mugawas na gina og kinsay core sa team ni Sara. Para katong uban dili mahinayak og pa-align. Kaya daghan namang manawag na ko dili nga man ta enroll kay mo ana nga. Moingo ang akong tubag is bisagahan lang gud ana, di kag abaka, pwede kag maiso, pwede kag kuan, apoy gihimo si diputado, pwede mo dito kay puro ra man na. Di ka nang Duterte. Pero ang pangutana in the end og kinsay gagiya sa karwahe. Parehara na plano Ted nga kitang tanan makasakay sa plano pero kinsa may nas first class, kinsa may nas business class, kinsa may nas economy o kinsa may third passenger. Nande po diha ang challenge ana kay internal ko. Sa mga organisasyon mamitaw na nga as early as now, hideklara na ko, di ko mo-appeal na politika, di ko mo-tabahog Malacanang. Magkapi-kapi na ko dito, ICM. Kapi-kapi lang sa ICM. Attorney, Sir Norris, no?
daghan mong mingon nga si Marcos matud palagi nila di gini mo abot kuno siyang termino. So nangita lang gyud tingalin ni og graceful exit. Kaysa mo exit ka nga ipo-full power, mo exit ka nga ikodita. Yeah. Mo sa to pa Ang sakit napugong kayo yan. mo nang rason ani mo exit siya tong mingon siya nga di na makaya na sa lawas. So graceful exit. Last year, nanay helicopter sa Malacanang nga gasige og lupad towards Ilocos Cono. Mm. So meaning, nanay preparasyon, gahakot, nagsugod. Gahakot Unya. ng sugod. Mm. Unya, nigawas ng istorya nga dili na siya kaabot og Hunyo. Manila gyapon ang istorya. Storya. Unya, ang source na to, dili tao sa mga Duterte, dili tao neutral, pero nasa connect sa mga politiko nga kanang kampo ni Dugdigong o kampo sa mga BBM. Ang iyang sulti, based sa iyang konsenso sa mga istorya sa mga Indano nga mga tao sa sulod, di nakaabot og kanahon nyo. Plus, karon nga recent development ka, nasakit siya. So, sisamot og ka bolster ng kanang theory nga di siya kaabot og zone. Plus, ang nagpugong na yun nga natin, ang mga gusto na magpabiling sila kay mga pusa sila umawa siya kung makalingkod si Sara. Kung makalingkod si Sara. Kung makalingkod. So, na ako ng pangutana kun. Kaya nabay mga kung kontra makalingkod. pa. Muna, di yun sila masugot na mawala si BBM. Ako po, putting my shoes ni BBM, ang akong buhaton is mo larga ko sa gawas kay for further treatment. Siyempre, kung yung ako asawa, ako anak, kay serious man akong sakit. Di na kong balik o Pilipinas. Mangita na kong lugar nga walay extradition treaty ang Pilipinas. Dito ko musik og asylum. Mao na greatest fear ni Marcos karon nga kung nasanay mga Duterte nga makalingkod, siya na po magkaigit-igit og dagan ana, Sir Norris. So, para nako magligtas sarili siya. Kung sindako og mawala siya, unya na ang asawa og mga anak diri, di mga preso na sila. Mao gyud. Di ang sa balutan. Sa sarili nako. Dalo na nako tanan akong pamilya, bahala na nabilin og mga preso sila. Or nganong mangita maglisod ug mag-amigo di ay balik ni Presidente sa mga Duterte. Sa tanaw nimo that angle. Do care kay na sila reach out oy. Do care kay sige reach out sa kinsa na lay suguon nga makiglingkod kay istorya ni BP. Si BP mo dili mo lingkod nila. So dumot gyud away gyud Ganyan nga sa kapila naman ko nila iila doon niya magpailan pag yapon ko usab di na ko. Do care kay na last year pa. Si nagtawag, si nag-reach out. O ya, kanang nag-reach out ka, di ba sign of desperation na? Kanang mo reach out. O ya, dili lang, kung dili, daghang kang tao gisugo na makikisurya yun siya. O ya, di ba sign of desperation na? That is one sign, pero we will not discount the other sign. The other sign is, as President, gusto na to nga malinaw ng Pilipinas o kita'y may source sa gubot, may mag-amigo ta. It could be. Pero, kada isyo nga, di na siya mabot og 6 months, June, o niya, kadang isyo nga, nasakit na siya. If you connect the dots, galit na siya. Kana, noon. Reach out na lang, kay otherwise, mag-outreach ta Sir Norris, salamat kayo Salamat kayo sa imuhang mga panahon murang bundaga. Thank you so much. Salamat sa kagayunan. Okay, may bundag ganito. DYRD Gisaligan. Kung dunay mga unod nga tinuod mga kaigsunan katong gisulti ni Norris Okulam, usa sa mga die-hard supporters ng mga Duterte labi na ni Sara. So tingali mangutana ang mga katawhan o asa ang atong presidente karon mga kaigsunan. Last public appearance recorded was February 5 during a TESDA activity mga kaigsunan. Tingali tinuod yung gingon nga nasakit kaning tawo masakit man pero as president mga kaigsunan obligado ka nga mosulti sa mga tao nga imong gisilbihan nga mao na ang imong status sa panglawas, otherwise magkaguliyang. So unsang senaryo ang giluto sa Malacañang kahapon panahon na kung dunay senaryo nga giluto ang mga Duterte mga kaigsunan, unsa kahapon nga senaryo ang giluto sa Malacañang karon dili kaabot og June.
So the other scenario ana dapat si Sara ma-impeach mga kaigsunan before June. Human mo resign si presidente pagka June o silang duha wa diha. O mao tingali nay win-win scenario mga kaigsunan. Silang duha mo wa diha kay namon puy daghang baya pong sektor nga dili pod ganahan ni Sara Duterte mga kaigsunan. Katong giingon ni Nores nga amigo si Sara sa Amerika o amigo pa di dugay ra na jamo si Sara na presidente. Kay dito pa sa last month gikadungog nga naay dakong mahitabo mga kaigsunan sa Pilipinas. Kato nabi to tong pila na to karali gihimo. Wa mo kuan no. Wa mo gaya mga kaigsunan. Kay molihok na si Amerika, ang military mao may kuan na counterpart sa Amerika dire. Moingon ang Amerika sa armed forces, okay na ta. Go na, kudita o whatever. Mga kaigsunan, no. Kung amigo pa si Sara og sa Amerika, dugay ra untang nawa na si BBM. Matud pa sa mga political analyst nga si Sara og mo'y nakapugong. Kay di pud kuno siya akseptado sa Amerika. Mao na mga kaigsunan. At thrilling na ning atong nasod mga sanaw. Laga diha. Ang atong importante magampo ta mga higala no nga magmalinawon ni ato ang nasod taliwa ni mga political hong kaguliyang mga kaigsunan, the impeachment, the arrest of Bato de la Rosa ug Bungo matinuod ba na do na ba kahay ginganlan naman sila do na kahay warrant nga i-serve ni ingon na ba ang Malacañang kun dunay warrant among i-serve. O nya kanang giingon nga nasakit si Bongbong Marcos unsa ka na tinuod ka na drama ka na tumay ka senaryo mga kaigsunan Pilipinas ang puunon ato nang iyampo kan magmalinawon kini atong nasod mga sanoh nining mga politikanhong kaguliyang